Hindi lahat ng sekreto ay kailangang itago, lalo na kung ang pera ang pag-usapan. Ngayong taon, hindi na sapat ang basta nakatabi lang ang ipon mo. Kailangan itong gumagalaw, lumalago at may malinaw na direksyon. Kung pakiramdam mo laging nauubos ang sahod mo, kahit may budget ka na naman, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang nagsasabing next month na lang akong mag-ipon. Pero pagdating ng next month, pareho pa rin ang sitwasyon. Dahil ang totoo, hindi kakulangan sa kita ang problema, kundi kakulangan sa tamang sistema. Maliit man o malaki ang sweldo, may paraan para makapag-ipon kung alam mo ang tamang galaw. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang top secret money savings this 2026. At ito ay hindi tungkol sa sobrang tipid o pag-sacrifice ng saya. Ito ay tungkol sa matalinong desisyon at simple habits na kayang gawin ng ordinaryong tao. Estudyante, empleyado, or OFW. Sa content na ito, ibubunyag natin ang mga praktikal na diskarte at bihirang ituro para talagang gumagana. Walang komplikadong terms, walang yabang, real talk lang tungkol sa pera. Step 1. Ipon muna bago gastos. Unang-una sa lahat, kaibigan, bago ka gumastos, mag-ipon ka muna. Ito ang pinaka-basic pero pinaka-na-ignore na rule sa pera. Kasi kadalasan, ang mindset natin, sige, gastos muna, tapos ipon kung may matira. Ang problema, halos walang talagang natitira. Tested and proven na yan. Ganito ang gawin mo. Halimbawa, kumita ka ng 20,000 per month. Pagpasok lang ng pera mo, itabi agad ang 1,000 pesos. Papunta sa hiwalay na savings account. Hindi yan pang mall, hindi pang online shopping, at lalong hindi pang utang ng kaibigan. Savings lang talaga. Ang sikreto dito, automatic dapat. Parang bill din ang ipon mo. Hindi mo na tinatanong kung magbabayad ka ba ng kuryente. Binabayaran mo na agad. Ganon din ang savings. Kahit maliit lang sa umpisa, ang mahalaga, consistent ka. Tandaan mo, hindi ang lakihang sahod ang nagpapayaman, kundi ang ugali sa paghawak ng pera. At kahit 1,000 pesos lang yan ngayon, kapag nasanay ka na, lalaki at lalaki rin yan. Kaya simulan mo na, unahin mo ang sarili mo bago ang gastos. Bago tayo magpatuloy, ini-invite ko kayong i-like at i-follow ang ating channel para sa updated at karagdagang kaalaman sa usapang pinansyal. Maraming salamat. Step 2. Gumamit ng hiwalay na savings account. Ngayon, pag-uusapan natin ang pangalawang step. Ihiwalay mo ang ipon sa panggastos. Kasi aminin na natin, kapag ang savings mo nasa iisang wallet, ATM, or wallet lang, sobrang dali niyang galawin. Isang swipe, isang tap, ay, babalik ko na lang next time, hanggang sa hindi na talaga bumalik ang pera. Kaya ang rule dito, kung gusto mong maggastos ang ipon mo, ilayo mo siya sa sarili mo. Magkaroon ka ng hiwalay na savings account. Hindi yung araw-araw mong ginagamit pang bayad ng load, pagkain, or online shopping. At meron akong video na patungkol sa Digital Savings Bank para mas in-depth ang kaalaman mo sa pera. Kindly visit na lang sa aking channel. Mas maganda pa kung gagamitin mo ang account na may interest kagaya ng GoTime or Maribank para kahit natutulog ka, kumikita ng konti ang pera mo. Bonus points din kung hindi madaling i-withdraw. Yung tipong kailangan mo pang mag-isip ng 2 beses bago galawin. Hindi para pahirapan ka, kundi para protektahan ang ipon mo laban sa impulsive spending. Tandaan mo ito. Ang pera na madaling ma-access, madaling maubos. Pero ang pera na may harang, mas tumatagal. Kaya kung seryoso ka sa pag-iipon, huwag mo silang pagsamahin. Gastos dito, ipon doon. Step 3. Magtakda ng malinaw na purpose. Ngayon, sa pangatlong step, bigyan mo ng dahilan ng ipon mo. Kasi totoo to, ang savings na walang goal madaling gastusin. Kapag ang nasa isip mo lang ay basta makaipon lang, darating ang araw na sasabihin mo rin, ay, okay lang palang gastusin to. Pero iba ang epekto kapag may malinaw kang purpose. Halimbawa, imbes na sabihin mong nag-iipon ako, sabihin mo sa sarili mo, emergency fund, 50,000 pesos bago mag-December 2026. Dito mag-shift mode to serious ang ipon mo. May direksyon, may deadline, at higit sa lahat, may emotional attachment ka na goal ng ganyan. Kapag may tukso kang gustusin ng pera, maiisip mo agad,
Worth it ba to kapalit ng emergency fund ko? At kadalasan, hindi. Doon pumapasok ang disiplina, hindi dahil mahigpit ka, kundi dahil may pinoprotektahan kang goal. Kaya gawin mo to. Pangalanan mo ang savings mo. Isulat mo, lagyan mo ng label sa app or kahit sa anong notebook lang. Emergency fund, travel fund, negosyo fund, or kahit ano pa yan. Tandaan mo kaibigan, ang pera na may purpose, mas tumatagal. Kung may natutunan ka, simulan mo ngayon, hindi bukas. Kaya magtabi ng pera, kahit maliit na halaga lang, pagkatapos mong matuto dito. Comment down below kung may experience at tamang manage tips ka sa pera. Paki-like, share, and subscribe na din para sa mas maraming praktikal at totoong usapang pera. Para sa mas handa at mas secure na 2026 para sa'yo.